Lumalim pa ang gabi ngunit nanatiling nakatayo pa rin si Gaston na parang tinulos sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya magawang iangat ang kanyang mga paa upang magpatuloy na lumapit sa katawan ng dati niyang asawa na mahimbing pa rin natutulog. Walang pumipigil dito. Pagkakataon na sana niya yon, ngunit ayaw na sumunod ng katawan. Habang nakaburong mga mata sa mukha ni Nati, pakiramdam niya ay parang pinipiga sa saya at lungkot ng puso niya. Natalia, usal niya sa pangalan nito sa pag-asang magigising ito at maririnig siya. I'm home, nakauwi na ako. Subalit ilang minuto pa ang lumipas at wala pa rin tong naging galaw na halatang himbing na himbing pa rin. Pinilit na ni Gaston na makalapit kahit na pakiramdam niya ay lalabas na sa dibdib niya ang kanyang puso. Matapos na pagmasdan ng mukha ni Nati na natutulog ay dahan-dahan siyang naupo sa bandang uluhan nito. Hindi pa nakontento doon ang dating governor na nagawa pang iuna ng ulo ni Nati sa kanyang hita nang walang kahirap-hirap. Gumalaw lang ang mga pilikmata ng babae at maya-maya ay mas nahimbing pa sa kanyang pagtulog. Parang may sariling buhay na gumalaw ang isang palad ni Gaston at hinaplos ang ulo ni Nati. Namiss niyang gawin ang bagay na yon. Bahagyang umungol ang babae ngunit hindi nagdilat ng kanyang mga mata. Maliit na napangiti si Gaston at medyo naiiyak na. Kay tagal niyang hinintay na makalapit sila ng ganon. Masaya siya kahit nakaw na sandali lang ang pagkakataong iyon. I miss you, Natalia. Usal niyang paulit-ulit na pinadaan ang likod ng palad ang pisngi nito. Sobrang namiss kita. Hindi niya magawang tanggalin ang mga mata niyang nangahapdi sa mukha ni Nati. Nadipin na pa ang pangungulila niya noong naramdaman habang nasa Italy siya at tahimik na nakikipaglaban. Sa kanyang sakit at pilit na kinakaya ang treatment upang manalo lang. Sa mabagal na paghinga ni Nati at ganong kalapit sa kanya, pakiramdam niya hindi sila nagkahiwalay sa loob ng 2 taon. Nagpahinga lang silang makita. Sinandal ni Gaston ang ulo sa likod ng sofa. Wala siyang planong tanggalin ang ulo ni Nati na nakaunan sa kanyang isang hita. Kung ang kapalit naman nito ay hindi siya maayos na makakatulog ng gabing yon, ayos na ayos nang ito sa kanya. Nakahanda siyang indahin ang lahat ng iyon, kapalit ng sandaling ganito siya kalapit sa dating asawa. Yung tulog na mababawi niya pa, yung ganitong pagkakataon ay malabong maulit. Pagkakataon na kaagad niyang hinawakan at hindi hinayaang makawala sa kanyang palad. Sumugal siya, Daddy. Napadilat ang mga mata ni Gaston upang mabungara lang ang mukha ng anak niyang si Brixton na nasa kanilang harapan. Salit-salita ng tingin nito sa kanya't sa inang natutulog pa rin. Nagbago man ng posisyon si Nati na natili itong nakaunan sa hita ni Gaston na para bang sobrang komportable noon sa kanya. Niningon ni Gaston si Nati na tulog pa rin at nakaunan sa hita niya. Mas payapang mukha nitong animo ay walang kahit na isang stress sa buhay. Ang sabi niya, hindi siya matutulog at babantayan ito hanggang umaga, ngunit hindi niya napigilan. Ang mga matang pumikit, mabuti na lang at hindi bumagsak ang katawan niya para maging dahilan ng pagising ni Nati. Inilagay na niya ang hintuturo sa bibig upang patahimikin ang panganay na anak na may kakaibang ngiti na sumisilay sa nakatikom na labi. Hindi niya alam kung kaligayahan ba nito na makita silang ganon o lihim itong nang aalas ka habang nakatingin sa kanya. Shh! Lower your voice. Tulog pa ang mommy. Turo niya sa dating asawa na nakahiga ng naunawaan naman ni Brixton. Patakbong bumalik si Brixton sa silid kung saan siya galing at pagbalik niya ay may hila na itong comforter. Hindi lang yon, pitpit na rin nito ang isang kamay ng kapatid na si Gavi na pupungas-punga sa talatang ginising lang ng kapatid niyang si Brixton upang ipakitang nadiskubre niyang ama at ina sa sala ng villa. Kasunod nilang naguguluhang si Maria Gina kung ano bang nangyayari sa mga alaga niya. Natigilan lang ang babae nang makita kung ano ang meron sa sala. Natutup na nito doon ang bibig upang huwag na mag-react ng bayolente. Nakasuot na rin nito ang mata na parang hindi rin yun totoo. Good morning. Halos pabulong na bati ni Gaston sa kanila. Na bangamat kulang sa tulog ay nagawa pa nitong malapad na ngumiti. Napatulala pa si Gavi na patuloy na kinusot-kusot ang mga mata. Pinoproseso pa rin ang nasa kanyang harapan. Daddy? Tanong nito na para bang noon lang sila muling nakita. Daddy? Dito ka? Maingat na inalis ni Gaston ang pagkakaunan sa kanyang hita ng ulo ni Nati. Iningatan na magising ang babae. Makahinga siya ng maluwag nang makatayo siya nang hindi na istorbong babae sa kanyang patuloy na pagtulog.
Sumenya siya sa mga anak na saglit nang nakaagad namang tumalima at pinanood na lang ang kanyang ginagawa. Kinumutan niyang katawan ni Nati na ibinigay ng comforter ni Brixton at pagkatapos noon ay maligaya ng kinarga si Gabby at ganun din si Brixton. Nang malakas silang tatawa ay sinaway niya sila dahil paniguradong may ingayan si Natalia. Bawal ang magingay, natutulog pa ang mommy. Anong gusto niyang almusal? Pancake, Daddy! Si Gavi na humigpit pang yakap sa leeg ng ama, hindi pa siya nakontento doon na pinarulan na ng halik sa pisngi si Gaston na mahinang kinatawa lang ng lalaki. Pancake, ulit pa nito ng ilang beses sa gusto niya. How about you, Brixton? Anong gusto mo? Bread? Fried rice? Anything you want. Lulutuin ko basta may ingredients. Pareho lang na kay Gavi, Daddy, with chocolate syrup. Alright, let's go sa kitchen. Hahandaan kayo ng daddy ng breakfast na gusto ninyo. Maligaya pang tura ni Gaston dito. Tahimik na sinundal lang sila ni Maria Gina na nakailang sulip pa kay Nati. Tinitingnan kung tulog ba talaga ito o nagtutulog-tulugan lang. Naipilig niya na ang ulo. Hindi yun gagawin ng ina ng mga bata. Ang magpanggap. Pinoproseso pa rin ng kanyang isipan kung bakit tulog na tulog pa rin dito ang amo, gayong ang ingay ng mga alaga niya. Yung tipong parang ang komportable nito sa kung saan siya nakahiga. Pinanood naman ng magkapatid si Gaston na gawin ng pancake na kanilang hiling. Habang nangyari yun, ay tinimplahan sila ng gatas ni Maria Gina na panay pa rin ng sulyap sa sala kung saan tulog pa rin si Nati. Gusto niya nang gisingin sana ito nang sa ganun ay makitang ligaya na mag-aama sa loob ng kusina. Hindi niya na mahintay pa kung anong magiging reaksyon ng babae sa tanawing yun. Daddy? Anong oras ka umuwi kagabi? Bakit hindi namin namalayan ni Gabby? Si Brixton na pinapanood ang bawat galaw ng ama, yung tipong tinatandaan niya kung ano bang ginagawa nito sa mga ingredients. Tulog na ba kami noon ni Gabby, ha? Madaling araw na. Tulog na nga kayo kaya hindi ko na kayo ginising pa. Bakit hindi kayo ni mommy sa kwarto natulog? Kasi nadatnan kong tulog ang mommy niyo sa sala. Daddy, natulog ka ba? You look sleepy and exhausted. Patuloy na po na nito na sumunod na sa ama na tinungo ang dining table. You should sleep after our breakfast. Doon na kayo sa room ni mommy. Luto na noon ang kanilang pancake at nakahain na yon siya. Nakalagay sa kanilang plato. Sumampa na si Brixton sa upuan. Kinarga naman ni Maria Gina si Gabby upang maayos na maiupo na rin sa harap ng dining table. Ilang sandali pa ay nagsimula na silang kumain. Nagtimpla lang ng black coffee si Gaston. Sa totoo lang ay kanina pa siya hinihila ng antok. Ngunit hindi siya pwedeng matulog dahil sa mga anak kailangan niya na manatiling gising upang kunin ang pagkakataong iyon para makabawi sa mga anak na nasayang nilang bonding ng nagdaang araw. Nagpatuloy na kumain ng dalawang bata, panakanakang punas ni Maria Gina ng tissue sa bibig nila kung saan nakakalat ang chocolate syrup na halos ibuhos na sa pancake. Sarap na sarap ang dalawa sa almusal na yon na unang beses nilang naranasan kasama ang ama. Nakangiti ang kanilang mga mata habang ngumunguya at ninanamnam ang bawat kagat sa pancake. Pwede ako matulog mamaya, Brixton. Daddy, sayang talaga. Mas masaya sana kung doon kayo natulog sa tabi namin. Saka si mommy. Patuloy na balik ni Brixton sa topic nila kanina na pilit niyang winawala. Ngunit ang anak ay halatang ayaw tapusin ang tungkol sa bagay na yon. Ngumiti lang si Gaston at hindi nagbigay ng anumang komento sa pasimpleng hiling ng anak. Kung ginising niya si Nati, baka lumaya sila. Bagay na ayaw ni Gaston na mangyari kung kaya naman tiniis niyang hindi tumulog ng maayos. Daddy, I like it. Masarap, pakita ni Gavi sa pinirasan nitong pancake na sinawsaw sa syrup na nakabukod ng lalagyan. Wanna try? Bigyan kita. Alok nito na hindi naman tinanggihan ni Gaston na tinayaan siyang subuan ng anak na babae. Thank you, Gavi. Maligayang tura ni Gaston. Hindi niya alintanang antok na nadarama ng mga sandaling iyon. Sa kabilang banda ng sala ay dahang-dahang dinilat ni Nati ang mga mata. At kapag dakay nag-inat ng dalawa niyang braso, nasa sofa pa rin siya kung kaya naman hindi nakataka-taka ang pagsakit ng katawan nang dahil sa ngalay ng pagkakahiga niya. Hindi niya namalayan na doon na nakatulog at nagpalipas ng magdamag. Maliwanag na ang buong paligid na tanaw niya sa kortina ng mga bintana. Bagamat bukas ang ilaw, alam niyang umaga na yon, lumipas ng gabi.
May comforter na rin ang katawan niya na hindi na niya ipinagtaka pa. Kinusot niya ang mga mata at maya-maya pa ay iinot-inot siyang bumangon. Ilang beses niyang pilit na pinaputok ang mga buto ng katawan na parang nakatulog din. Napahawak na siya sa kanyang magkabilang sentido nang biglang pumintig iyon. Malinis na ang center table kung saan ay natatandaan niyang naiwan ang baso ng wine at ang bote ng alak ni inom niya kagabi. Malamang ay naayos na yun ni Maria Gina. Napasulyap na siya sa kusina nang marinig ang boses ng dalawang anak. Mahina silang nagtatawanan dito. Malamang kumakain sila ng almusal. Mahinang usal niya na hindi pa gaanong pinansin yun. Humikab siya, tiniklop ng maayos ang comforter. Wala siyang planong magpakita sa mga ito. Mamaya na siya kakain ng almusal. Maliligo na muna siya dahil dama pa niyang panlilimahid ng kanyang katawan. Muli pa siyang napangiti ng tingnan ng comforter na sa kanyang kandungan. Sa isip niya ay malamang si Brixton ang magawa noon. Nakita siya nitong tulog at walang kumot. Sigurado nang makita siyang walang kumot at dinalahan siya. Palagi namang si Brixton to. Imposible namang si Gavi, wala pa itong gaanong isip. Kumain, matulog, gumalat gumawa, ang lagi lang nitong ginagawa. Maliligo lang ako at pagkatapos ay ayain ko na silang umalis. Baka nag-aalala na si mommy at daddy sa amin. Bitbit ang comforter ay tahimik na nagtungo si Nati sa kwarto. Diretso siya sa closet at naghahanap ng damit na susuotin niya. Kumuha rin siya ng bathrobe na sinampay na sa balikat. Hindi lumilingon sa paligid na tinungo niya ang banyo. Mamaya niya na ipapaayos kay Maria Gina ang silid bago sila umalis nang sa ganon, hindi nakakahiya sa dati niyang asawa. Oras na magtungo doon, hindi niya iiwanan ang silid na magulo at nakakahiya iyon. Lingid sa kanyang kaalaman na sa mga sandaling yun ay naroon sa loob si Gaston ng banyo. Hindi pa tapos maligo, nababalot ng sabon ng katawan. Ah! Malakas na napasigaw ang dalawa na nagkagulatan na magtamang kanilang mga mata pagkapasok ni Nati ng pintuan. Hindi na narinig ang kaluskos sa loob ng banyo dahil bukod sa nakapatay ang tubig ay nagsasabon si Gaston. Natalia? What are you doing here, Gaston? Sa sobrang gulat ay muntik na madulas si Gaston kung hindi lang siya naagapang yakapin ni Nati na nataranta na upang mapigilan ang mangyaring napipinto aksidenteng pagkatumba niya. Nagising pang buong diwa ni Nati nang makitang walang kahit na isang saplot si Gaston ng sandaling iyon. Kitang-kita nang namimilog niyang mga mata ang kahubaran ng katawan ni Gaston. Si Gaston na hindi na rin alam ang gagawin dahil sa pagkagulat sa pagpasok nito. Bakit hindi mo man lang nilak ang pinto? Parang kandilang nauupos na si Tana ni Nati kahit nawala siya sa lugar. Binitawan ni Nati ito. Ngunit si Gaston naman ang yumakap sa katawan niya matapos na hilamusan ng mukha ng tubig na puno ng sabon. Makailang beses siyang itinulak ng babae, ngunit kalaunan hindi na ito nagpumilit na kumawala, lalo pat basa na silang pareho ng tubig. Galing shower na biglang binuhay ni Gaston upang hindi sila marinig sa labas. Huli na yon, napalingon na sina Brixton, Gavi at Maria Gina. Sa loob ng silid at ilang saglit lang naman itong nangyari. Ubusin niyo na yan at pagkatapos ng kumain ay maliligo na kayo. Mukhang gising ng mami niyo. Maliligo na yon at tsak na pagkatapos noon, doon ay paniguradong aalis na tayo upang bumalik tayo ng masyon ng mga benta court. Ayoko pang umuwi. Gusto ko pang makasama si Daddy. Me too, kuya. Si Gabi natingnan sa matang kapatid upang ipakitang sumasang-ayon siya sa kanyang gusto. Sabihin niyo sa mami niyo yan. Nagpaalam sa kanila si Gaston na mabilis na maliligo at magpapalit ng damit kung kaya hindi nila ito hinahanap. Bitawan mo nga ako. Ano bang ginagawa mo? Ayaw sanang pagbigyan ni Gaston si Nati, ngunit nakita niya ng nakabalandrang galit nito sa mukha. Sa bandang huli, hinayaan niya itong kumawala at kahit nabasa ay pamartsa niya na itong lumabas ng banyo. Hindi naman siya magawang sundan ni Gaston. Ang tanging ginawa lang niya noon ay ang mabilis na maligo na makalabas na rin. Naabutan niya si Natalia na nakahalukip-kip habang nakaupo sa gilid ng kama ng silid. Hindi pa rin maganda ang tingin. I'm sorry. Biglang bumukas ang pintuan ng silid at nilawanoan ng dalawang bata. Napatayo na sa kinaupuan niya si Nati. Gising ka na pala, Mommy! Nakangisi ng sambit ni Brixton na salita na tingin sa kanila ni Gaston. Patakbo nang lumapit si Gavi kay Gaston na iniumang na ang dalawa niyang braso upang magpakarga. Mabilis siyang binuhat ni Nati. Napigilan noon ang akmang pagkarga ni Gaston sa anak nilang babae ni kinakunot ng kanyang noo.
Ipinagdadamot nito ang anak nilang babae sa kanya. Magbihis ka na muna. Naka-bathrobe ka pa. Ayusin mo muna sarili mo. Masungit na sambit ni Nat at hindi matching irap. Pa ang mga mata niya na mahinang ikinatawa lang ni Gaston habang nakatingin sa muka. Hindi pumayag ang magkapatid na Brixton at Gabby na umalis sila kaagad ng apartment na suggestion ni Nati noong nasa sala na sila at hinihintay na lumabas ng kwarto si Gaston. Sabay na nag-alburuto at umandusay sa sahig ng salang magkapatid nang i-announce na uuwi na sila ng mansyon. Sinakto nila yon na nakalabas na ng silid ni Gaston. Maayos na itong nakabihis ng damit ng mga sandaling yon. Napanganga na ang dating governor nang makitang ginagawa dito ng dalawa nilang anak. Dumadanak ng luha habang pinapanood lang ni Nati. Ang dumi ng sahig. Daddy, pigilan mo si Mommy. Ayaw pa naming umuwi. Gusto pa namin ni Gabi na magstay. Si Brixton na nakatakbo na kaagad kay Gaston upang magpakampi nang makitang bulto niya. Please, kahit hanggang hapon lang ng araw na to, ayaw pa naming umuwi. Gusto pa namin dito. Patuloy na palahaw nito ng iyak na akala mo ay sobrang inapi at pinagbuhatan ng kamay. Pinalambot ni Gaston ang kanyang mga tinging ipinupukol siya na kahalukip-kip na si Nati upang makiusap sa kagustuhan ng kanilang mga anak na mangyari. Puno yun ng pakikiusap na pagbigyan ng mga anak na minsan lang naman mangyayari. Nakahiga pa rin si Gabi sa sahig at patuloy na umiiyak. Hinihintay nitong puntahan siya at buhatin ng ama. Hindi na magawang matiis ni Gaston ang tanawing yon. Idagdag pa ang boses nito na parang nakakaawa kung kaya nilapitan niya na ito habang karaga si Brixton. Dinampot ng anak na mas lalong lumakas pang iyak upang ipakita sa kanilang ina na meron silang kakampi sa katauhan ng ama nila. Tahan na Gabi, Brixton. Hindi niyo naman kailangang umiyak para makuha ang gusto niyo eh. Nilingon na ni Gaston si Nati na iritable pa rin ang mukhang nakatingin sa mag-aama. Pakiramdam niya pinagkakaisan siya ng mga ito. Yung mga batang mabilis lang pasunurin noon sa gusto niya, biglang naging matigas ang ulo ng dahil lang sa presensya ng ama nila. Nati, hindi mo ba mapagbibigyan ng mga bata? Ganito na lang, kung may lakad ka, ako nang bahalang maghatid sa kanila, mamaya sa mansyon bago gumabi. Maaari ka nang umalis. Pangako, ihahatid ko sila at walang anumang aberyang mangyayari doon. Ibigay mo ng gusto nila. Nais man ni Nati na ilaban ang kagustuhang nais na niyang umalis sa pakiusap ni Gaston at bumabahang luha ng mga anak ay naantig ang damdamin niya. Aaminin niya man o hindi, alam niyang sabik ang kanyang mga anak sa presensya ng kanilang ama. Ipagdadamot niya pa ba ito? Ang ayaw niya lang noon ay yung dinadaan siya ng mga anak nila sa pag-iyak at masama yun. Hindi naman ako ibang tao, ama nila ako Natalia. Git pa ni Gaston na makitang parang hindi niya nakumbinsi sa mga pangako niya si Nati. Ihahatid ko sila bago ang dapit hapon. Napahinga na ng malalim si Nati, dahan-dahan nang naupo sa sofa habang nakatingin sa mga anak na karga na ni Gaston at hindi makatingin sa kanya ng diretso ang mapulang mga mata. Fine, tipid niyang sagot na ipinakitang oo na, talo na siya at nakukuha na nilang gusto nila. Lumapit na si Maria Gina kay Gaston nang maupo ito sa malayong pwesto ng sofa kay Nati habang kalong pa rin ang kanyang mga anak upang bigyan lang ng tisyong pamunas ng mga luha. Tinanggap naman yun ni Gaston, kumuha na ng ply ang mga anak. Sila na ang kusang nagpunas ng kanilang mga luha nang marinig ang naging desisyon ng inang napapayag na nila. Salamat Natalia. Narinig yung mga anak, mamaya na kayo uuwi. Alo pa ni Gaston sa kanila. Hindi sinabi ni Nati na mauuna na siyang umalis o nag-a-agree siya sa suggestion ni Gaston na ihahatid niyang mga bata sa araw na yon sa mansyon bago ang gabi. Basta nakita niyang naupo lang ito ng tahimik sa sala. Pinagmamasdan lang mabuti ang bawat galaw nilang mag-aama. Ayaw magpababa ni Brixton at Gabby kay Gaston na kahit sumapit ang tanghalian ay nakadikit sila sa kanya. Tila sinusulit ng magkapatid ang ibinigay ni Nati na oras upang magkasamang ama. Gusto niyong kumain sa labas? May alam ang daddy na masarap na restaurant sa malapit. Sabay na tumango ang dalawang bata na game sa mga pakulo ni Gaston. Kaya naman niyang magluto ng pagkain nila, ngunit gusto niyang lumabas na lang lalo na't clingy ang dalawa. Kung magluluto pa siya, baka mamaya may kung ano pang aksidenteng mangyari sa kanila. Mommy, hindi ka ba sasama? Si Brixton paglabas nila ng sala at naabutan doon ng ina. Inaasahan ni Gaston na tatanggi ito ngunit nang tumayo si Nati at kunin ang bag niya. Lihim na nagdiwang ang puso ni Gaston.
Ito ang unang pagkakataon na lalabas sila ng buong pamilya. Sasama lang ako dahil nag-aalala ko sa mga bata. Usal ni Nati na nakatingin na kay Gaston. Hindi naman nag-react doon si Gaston, ipinagkibit-balikat niya lang ang pasaring ni Nati. Ang simpleng pagkain lang sana ng tanghalian sa labas ay nauwi sa pamamasyal nila ng mall kung saan ay ginusto pa ng dalawang bata na pumasok sa Kidzuna. Game naman na sinamahan sila ni Gaston. Nasa labas lang noon si Nati na hawak ang phone upang kumuha ng videos at pictures ng mag-aama. Sa gilid niya'y pangiti-ngiti si Maria Gina. Lihim na ditong nanunokso. Ang saya-saya ng dalawang bata. Halatang sabik na sabik sila sa kanilang ama. Komento ng taga-alaga ng kanilang mga anak na patitig na sa kanila si Nati. Totoo naman yun. Tama ang obserbasyon ni Maria Gina. Masaya nga mag-aama habang naglalaro sa loob. Wala na ba talagang pag-asa na maging okay kayo, Miss Nati? Ang ibig ko sabihin ay ni ex-governor. Halata namang seryoso na siya ngayon sa buhay pagdating sa pagkakaroon ng buong pamilya. Mapaklang napangiti si Nati. Seryoso? Hindi niya nakikita yon. Kung seryoso to, hindi siya gagawa ng anumang trabaho habang kasamang mga anak dahil sila na ang top priority niya. Ekis na naman ito sa kanya nung isinamang mga bata sa company at expose sa trabaho nito. Pag-iisipan ko pa, ayoko magpadalos-dalos tapos mauulit na naman ang nangyari nun. Hindi masama kung bibigyan mo siya ng isa pang pagkakataon para patunayan ng sarili niya. Hindi lang po yun para sa'yo, kundi para sa mga anak ninyo na siyang maliligayahan sa magiging desisyon ninyo.